Hello guys! Welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, mag-update lang po tayo sa farm and mag-spray din po tayo ng insecticide sa ating ampalaya, Mestiza F1. And our verse sa John 3:16, sabi po doon, "For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So yun po. Advance Merry Christmas! And let's go guys! So yun po, December 21, 2023. So kanina po ay nag-pruning uli sa ating ampalaya. Hindi ko na lang na-videohan. At busy tayo. Ito, kalat-kalat pa dito. Yan. So yun yung mga pinagtabasan pa, mga talbos ng ampalaya. Ito naman yung project natin na maglinya ng tubig. And yun, naka 70 tali pa tayo, praise the Lord, sa presyong 80 kada tali. So 5,600 din yun, 5,600. Tapos na nakaraan ay magandang presyo, 100 kada tali. So, umabot ng 21,800. So total ng 26,400 na yung ating kinita sa talbos pa lamang. So ang ating naging puhunan sa seeds ay nasa 22,800 or almost 23,000. So bawi na, may tubo pa. And ngayon nga po, yan mapapansin nyo, may mga bunga na, pero medyo disappointed ako ngayon. Oh, not so disappointed kasi talaga namang nag-focus ako sa pagpapatalbos ng pag-aabono. More on urea tayo nung nag-aabono kasi nga habol natin yung talbos. Kaya lang talagang naapektuhan yung pagpapabunga. Kaya itong gilid na to halos wala siyang bunga. Dati nakakakuha tayo dito ng minimum isa, minsan dalawa pa or tatlo. Pero ngayon halos wala. Bibihira yung meron. So ito na, ito meron siya dito. Ito halos isa, ito galing taas na to eh. Galing taas na. Ito nasa taas na rin. So yan po. So yun, kaya medyo disappointed ng konti, pero okay lang naman. Bawi na lang ulit tayo, bawi na lang tayo sa mga susunod na harvest. Kasi ngayon nakapokus na tayo sa pagpapabunga. So binabat-batan na natin ng Yara Winner. At yan, awa ng Diyos, marami na tayong mga pinapalawit na bunga kanina. Praise God, marami na tayong napalawit na bunga. So expected na by January, by God's grace, magkaroon tayo ng magandang harvest dito sa ating ampalaya. And hopefully na maganda rin yung presyo. Kasi mas maganda yung gano'n volume na, tapos maganda pa presyo. And yon, hindi ko nadala yung yung mga bottle ng insecticide na ating ginagamit kasi iniuwi ko na, gawa ng nakatimpla na tayo sa drum. So yan, mapansin nyo na pruningan ito, na pruningan yan nga pala, na pruningan ko. Ito para sa mga baguhang nag-aampalaya, gaya ko din. So paapat na tanim ko na, pero hindi ko pa alam na ito palang ganito. Wag daw muna tanggalan ng dahon, yung malalaking dahon, yung parang ganito yan, kasi nasa 40 days old pa lamang, dapat hindi pa daw tinatanggalan ito. Ang tanggalin lang dapat itong mga ganito siguro, yung mga may tama o yung madidilaw na o magugulang na dahon na. Pero yung mga sariwa pa gaya nito, wag daw muna. Kaya yon, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, nakalimang linya na natanggalan ng dahon. Ang dahilan daw po noon, pag tinanggalan mo agad dito ng dahon, mabilis siyang tumanda. Kasi sa halip na dito muna sa baba siya maninilaw ang dahon, magsisimula na agad sa taas. So praise God kasi lima pa lang yung ating napapatanggalan.
nung dumating yung kumukuha sa atin ng mga gulay at sinabi sa atin na wag nga daw muna tanggalan. So yun, another learnings. So isipin mo yun, pang-apat na nating tanim pero ngayon lang natin nalaman yun. So yun din po siguro yung isang sa dahilan noon kaya mabilis tumanda ang ating ampalaya. Kasi malimit nating nagagawa yan at hindi natin alam na yun pala yung epekto noon. So hindi ko rin alam kung ganun nga talaga. So malaman natin, para experiment na rin. So sa mga veterano na nakakapanood nito, comment naman kayo dyan. Baka meron kayong output, may input sa ating ginawa. Kung tama ba ito or tama sila na wag na munang tanggalin. Kasi ang iniisip ko kaya ako tinanggal, kumakain pa siya ng nutrients. Halit na sa taas na lang siya mag-focus ng pagtalbos at pagbunga. So yun ang aking iniisip. Pero sabi nga nung nabili sa atin ng ating gulay ay mabilis daw magtandain pag tinanggal na agad yan. So dapat mga minimum 45 days or siguro 50 days, ganon. Mga 50 days old bago mo talaga totally tanggalan. Kung tatanggalan mo lang siya, yung pakaunti lang, yung may mga tama-tama ganito lang. Yan, may mga madilaw na. And yun, dahil nga nakapag-pruning na, tayo ay nakapagpasimula na uling magpag-grass cutter. So yan po, malinis na. Kasi halos ilang buwan na tayo na hindi nakakapag-grass cutter. Yan, ngayon pala ang uli. Yan, kasi ang kakapal na talaga. Mapapansin nyo, ang kapal na. Ang kapal na ng mga damo. Tapos yan, kung mapapansin nyo, so pinatanggal na rin natin tong mga plastic para medyo madali-dali siyang i-grass cutter at saka para din makahinga yung ating ampalaya. Madali siyang madiligan kasi pag nagdidilig tayo dun lang mang sa butas pumapasok yung tubig, kakaunti yung pumapasok sa tubig. And yun nga pala, after almost 8 months or 1 year, halos magwa 1 year, ginagamit na uli natin ang ating power sprayer. So yan po, ito yung ating tinimpla na pang spray. So diyan po sa ating mga tinimpla na yan, kasama na yung fungicide, insecticide at saka foliar. So ang ginamit po natin dyan ay Gold Wokosim at saka ano ba? Gold Wokosim at ano yung isa? Cabrio. Yan, Cabrio. Yan. So yan po yung ating spray. Yan. Oh. Hilang isda, tunay yata yan na huling. Ano? Ayan, nag-spray. So malaking bagay po na ito na yung ating gamit dahil nung mga nakaraan yung knapsack sprayer nagrereklamo na si Dudong, mabigat daw. Oh, yan. So yan. Ayan po. Power. Dudong, ano masasabi mo sa ating power sprayer? Hindi makapagsalita si Dodong. Speechless. So yan po ang ating activity ngayon sa ating
tanim na ampalaya. So hanggang dito na lang muna yung ating video. God bless. See you on the next video and to God be the glory. God bless. Merry Christmas. Bye-bye.